Good afternoon o good noon sa lahat. No? Sa muli, tayo po'y nandito upang mangaral ng salita ng Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Pinabati ko kayo mula dito sa Manila hanggang sa Visayas at Mindanao. Dito po si Brother Chong Maritua magbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi tayo magsawa na magbahagi ng salita ng Panginoon sapagkat ito yung gusto ng Panginoon sa ating buhay, na magpatuloy tayong magkaroon ng koneksyon sa Kanya. At ito po yung utos ng Panginoon in Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is he that readeth and hear the word of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So, bulahan ang nagabasa, bulahan ang nagapaminaw, o ang nagatipig niini, tungod kay haduol na ang panahon. So, sapagkat malapit na ang pagpaparito ng ating dakilang manliligtas, ating Panginoon. Mga kapatid, sa Bible, pinag-usapan itong si Jesus, yung napakahabang agwat ng Old Testament and New Testament. Pag sabihin mong Old Testament, ito yung lumang tipan, no? Or sa English tinatawag itong Old Agreement, no? Old Agreement, ibig sabihin yung nakaraang testamento between God and man. Pag sabihin mong New Testament, ito yung bagong tipan o bagong agreement between God and man, no? So may kaibahan. Alam niyo ba mga kapatid, almost sa ating pag-aaral sa Bible, it is almost 400 years, no? 400 years, or tinatawag na Dark Ages, no? Sa secular, bago nasulat itong New Testament, mga kababayan, no? So 400,000 years bago nasimulan na isulat itong New Testament, no? Ibig sabihin yung meaning ng Dark Ages, or yung tinatawag nilang 400 years na agwat ng Old Testament and New Testament, tinatawag itong Dark Ages, no? Ang tawag ng Dark Ages, yung meaning sa Bible is God the Father is silent to humanity, no? Naging matahimik muna yung Panginoon. Hindi siya nagpadala ng mga mensahe, revelation. So, ganun kahaba yung katagal, yung agwat ng Old Testament and New Testament. 400 years. No? Tinatawag itong Dark Ages, that God the Father, the Creator of the universe and the humanity, no interjection, or tinatawag itong no intervention. Wala siyang mensahe sa sanlibutan. Siya ay naging tahimik at walang revelation sa sangkatauhan. So, napakahaba itong bago nasulat ang New Testament, o yung bagong tipan or bagong agreement between God and man. So, Malakay to Mateo, no? So, Mateo to Malakay, 400 years bago nasulat ang Mateo, nasimulan ang New Testament. So, the prophecy of Prophet Isaiah, no? And Isaiah chapter 7:14, no? Diyan natin makikita yung propesya patungkol sa ating Panginoong Hesus, no? Sa Isaiah 7:14,
Sabi niya dito, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tawagin sa pangalang Emmanuel. No? So ito nga, no, yung propesya ni Prophet Isaiah. Imagine, 400 years bago nasilang si Jesus, pinopropesya na sa Old Testament na si Mary ay maglilihi at ipanganak niyang itong si Jesus. No? So, napakalayo bago natupad itong propesyang ito. No? At sinabi din dito sa Isaiah 9:6-7, sapagkat isnilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ito yung propesya kang Jesus bago siya isilang. No? Isaiah 9:6-7. No? Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkaloob sa trono ni David at ang kanyang kaharian. Itatag niya ito sa pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So imagine ang layo, no, ng propesya ni Isaiah. 400 years bago natupad sa panahon ni isulat ni Mateo. 400 years bago naganap itong propesya patungkol kang Jesucristo na siya nga ay ipapanganak ni Maria. Sabi dito, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsilang ng isang sanggol na lalaki at tawagin sa pangalang Emmanuel. So, ganun yung propesya. Ingana ang propesya sa Ginoo na sa Old Testament o ang karaan na kasabutan sa tao o sa Diyos o na tuman kini sa libro ni Mateo, 400,000 katuig bago kini na tuman, no? Gitawag kini og panahon sa kadiliman nga wala nagpadala ang Ginoo og pag hinabi sa mga tao sa kalibutan. No? Perti kalayo mga kaigsunan nga bag-o natuman ang propesya ni Isaiah diri sa Isaiah 7:14 o sa Isaiah 9:6 mga kaigsunan. So, ipakataw diha sa usa ka dalaga. Mao na nga si Maria usa ka dalaga nga wala pa nagwinyo natuman diha kaniya ang propesya ni Isaiah aron mataw ang usa ka lalaki nga tawagon nga Emmanuel, no? So muna pag-abot sa Mateo, mabasa nimo diha sa Mateo 1:18 hangtod sa 22 nga gipakatawo si Jesus diha kang Maria o pagatawgon siya nga Jesus aron luwason ang mga katawhan sa kalibutan nga mga makasasala. So, diri makaigsunan, nagahisgot nga ang tuyo ni Jesus dinhis kalibutan mao ang pagluwas sa atoa. Dili sa pagsilot. Mao nang giingon diha sa Mateo 1:18 hangtod sa 22 nga nganlan nimo siya Jesus kay iyang luwason ang mga katawhan sa kalibutan nga makasasala. So, mao na ang tuyo ni Jesus sa kalibutan. Dito sa Manila, ito po yung paraan ng Diyos upang tayo'y maligtas sa pamamagitan ni Jesus. No? So, mga kapatid, dito sa Isaiah 9:6,
Sabi niya dito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. No? So dito mga kapatid, ito yung propesya ni Isaiah na maisilang si Jesus sa mundong ito sa pamamagitan ni Maria, mga kapatid. Ibigay sa kanya ang pamamahala. No? So muna sa Old Testament pa, gipropesya na, gitagna na sa Old Testament. O ganing gisgutan nato kanina mga kaigsunan, ang kalayo, no? 400 years katuig bago natuman kini nga propesya. No? O ang propesya diri nga mataw ang usa ka bata nga lalaki nga diha kaniya ihatag ang panggamhanan o siya pagatawgon nga kahanga-hanga, no? Tagapayo, no? Tagapayo. So taga-advise, makapangyarihang Diyos. So itong batang ito ay makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Prinsipe ng kapayapaan. So ito yung ano ng ating Panginoon, yung propesya sa Kanya. So, mga kapatid, walang pag-alinlangan na itong ating pananampalatayaan ay ang tunay na anak ng Diyos na ating Panginoong Jesus. So, ang kanyang pakay dito sa mundo ay upang iligtas tayo at upang tayo'y makapasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ni Jesus. So mga kapatid, pag sabihin nating tagapagligtas o tinatawag na Savior o Anointed One, Kristo. No? Kristo. Ang kahulugan ng Mesiyas o Kristo. Ito yung tinatawag na anointed, pinahirat, tunay na hari, tunay na pari, at tunay na propeta. No, itong si Jesus, mga kapatid. Ang tunay na hari ang naglutas ng problema kay Satanas. Ang tunay na pari naglutas ng problema sa kasalanan. Ang tunay na problema ay niresolba ng ating Panginoong Hesus. Ang problemang nahiwalay tayo sa Diyos. Siya ang lumulutas sa lahat ng problema na pinagmulan dulot ni Satanas sa kasalanan at pagkahiwalay ng Diyos. So, yun mga kapatid, yung gawain ng ating Panginoong Hesus upang tayo'y iligtas niya sa mundong ito na ating ginagalawan. So, kaya nga tayo'y patuloy na magbahagi ng salita ng Panginoong Diyos upang tayo'y magkaroon ng kaalaman patungkol sa ating Panginoong Hesus. No? Itong pinili ng Diyos Ama, pinili ni Jehovah, ang amang nasa langit, na ipadala ang kanyang kaisa-isang anak. So kanina, sa Isaiah 9:6, nakikita natin yung propesya ni Jesus na ang makapangyarihang Diyos, Ama na nasa langit, ipinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus sa lupa upang siya yung manguna na maipabalik tayo sa dakilang Ama na tinatawag nating Jehovah, God the Father, Almighty God, the Omniscient God, the All-Knowing God,
no? The omnipotent God. Yun, no? The great I am. Yun yung pangalan ng Diyos sa Old Testament, no? Ngunit ipinadala niya itong kaisa-isa niyang anak upang tayo itubusin. Kung kaya sabi dito, isilang si Jesus sa pamamagitan ni Mary upang iligtas ang lahat ng tao sa buong mundo na mga makasalanan. So sa Bible, mga kapatid, sa ating pag-aaral, lahat ng tao sa buong mundo ay makasalanan, no? Whether you are poor or mayaman ka man, pobre ka man, dukha o mahirap, sapagkat isinilang ka sa mundong ito, may kasalanan ka na. Bakit? Sapagkat ang ating ninuno na si Adan at saka si Eva ay may kasalanan na. Sabi ng Romans chapter 1 verse 12, sin was entered into the world, and the world have sinned. No? All have sinned, no? Through Adan and Eve. So pamamagitan ng kasalanan ni Adan at ni Eva ay naging makasalanan tayo sa kanilang ginawa. So lahat ng tao ay candidate to condemnation, no? Papunta sa hukuman. Ang hukumang ito na tinatawag sa Bible na mapunta sa nagliliyab na apoy ang lahat ng tao sa buong mundo. Kaya nga, dito pumasok yung propesiya o yung plano ng Diyos Ama na ipadala si Jesus, no, dito sa mundong ito upang siya ay lumutas sa lahat ng problema na pinagmulan dulot ni Satanas sa kasalanan at pagkahiwalay ng tao sa Diyos. So, ganun yung proseso, no? Na kung bakit si Jesus ay pumunta sa mundong ito, nagpakamatay sa krus, nagsakripisyo siya para sa atin, ay upang labanan ang tali ng dyablo na tinatawag nating kamatayan, kasalanan, mga curse, condemnation, mga sakit, mga problema sa buhay, emotional, physical, lahat, no, ay lulutasin ni Jesus. So, ibig sabihin, iyang sulbaron, no? Iya kining ayuhon, no, ang atong kahimtang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, no? So, pagpasensyahan nyo na ako, may Bisaya, may Tagalog, kasi may kababayan tayo sa Mindanao na kikinahanglan po o makasabot sa Bisaya, no? So, makaigsunan, ang purpose sa Diyos Amahan nga nasa langit, nga ipadala si Jesus sa kalibutan, dili sa kung silutan kita, kundili aron sa pagluwas kanato nga maalkontrahan niya, ano? Masugpo niya o maalkontrahan niya kining tali sa demonyo nga mao ang kamatayon, no? Karon tanaw nato example nganong gipadala si Jesus sa kalibutan. Ang istorya mahitungod kang Lazaro nga namatay sa upat na kadlaw sa lubungan, no, dito sa libingan, no. 4 na araw na siya sa libingan. At itong si Jesus ay bago namatay si Lazaro, doon siya na malagi, no. Sa Bisaya pa dito nagapuyo kining si Jesus sa balay ni Lazaro ug ni Mary ug ni Marta. O saway pagduha-duha, usa sila sa mga sumulunod, no? Sila'y tagasunod ni Jesus at sa hindi inaasahan na namatay nga itong si Lazaro at nalibing na sa libingan 4 na araw na, mabaho na, no? Sabi ng Bible. Ngunit, sabi ni Jesus, kung siya'y naniniwala sa akin, kahit siya'y mamatay, mabuhay siya muli. So ano ba itong kamatayan? So ang kamatayan kasi, mga kaibigan,
ito yung tali ng dyablo sa tao. Kung sa Bisaya patunglo nga kinahanglan mamatay gyud ang tao tungod sa binuhatan ni Satanas nga di man unta ang tao mamatay sa unang panahon. Hindi na mamatay ang tao sa noong panahon nang hindi pa pumasok itong dyablo sa buhay ng tao. Nang pagpasok ng dyablo sa buhay ng tao, nagkaroon na ng curse. One of the curse is death, kamatayan. No, mao na nga ang tao nganong kinahanglan jud mamatay. No, tungod kay ang kinabuhi ni Adan ug ni Eva napildi sa yawa. Ug ang kamatayon ni sulod sa kinabuhi sa tao, mao na ang tao mamatay. So, para mapildi ning kamatayon, nagpadala ang Ginoong Amahan, si Jehovah, Almighty God, kinsa ba nang atong Ginoo nga iyang pangalan, nagpadala siya sa iyang anak din sa kalibutan aron pildihon kining kamatayon, no? So karon ang mupildis kamatayon si Jesus. Unsay nahitabo sa panahon ni Lazaro? Ingon ni Jesus Christ diha sa John 11:25 nga Maria ang imong igsuon mabuhi. Kung nituo siya kanako, mabuhi siya. Sige. Sige, giadto nila makaigsunan dito sa lubnganan. Pinuntahan niya sa libingan at binuhay ni Jesus ang katawan ni Lazaro. Ano bang mensahe diyan, mga kaibigan? Ang mensahe kasi diyan, kaya nga pinadala si Jesus sa lupa upang labanan itong kapangyarihan ng dyablo na tinatawag na kamatayan. Okay? Naintindihan natin. Ang kapangyarihan ng dyablo ay kamatayan, kasalanan. Yun. Marami yan, no? 5 yung tali ng dyablo sa buhay ng tao na kailangan itong mangyari. At kung mangyari ito, kailangan natin ng tagapagligtas na si Jesus. Ngayon, sabi ni Jesus, kahit siya'y mamamatay, mabuhay siya muli sapagkat siya'y naniniwala sa akin. So, mao ito makaigsunan nga, nabuhi si Lazaro dito sa lubnganan sa pagpamatuod nga si Jesus ipadala sa Amahan aron sa pagkontra kay Satanas. Mao bitaw tong gitintal sa yawa sa Jesus dito sa kamingawan, napildi ni Jesus pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mao gani ang pulong sa Ginoo makaigsunan usa ka importante sa kinabuhi sa tao nga mao kini ang alkontra nato sa yawa. Mao kini atong panangga nga ang kinabuhi sa tao dili man perfect, pero kung kanunay ta nga magasubaybay diya sa Ginoo, magapadayon ta diya sa Ginoo, mahinay-hinay man tagbag-o sa Ginoo. Pinagi sa mga experience. Sa pamamagitan ng mga experience, matuto tayo sa mga bagay-bagay, no? At noon ay grabe, lasinggiro ka. Ngayon unti-unti na lang. So ganun, di ba? Nababawasan dahil may Diyos tayo. Noon, grabe yung magulo ang buhay mo. Palagi kang nasa away, no? Magulo, no? So ngayon hindi ka na nakipag-away. Mabait ka ng tao. Ganon yung proseso ng tao. Hindi pwede yung diretso ka na mabuting tao. Sa pamamagitan ng mga experience o testing ng Panginoon sa buhay natin upang tayo'y maging matibay. Mga kapatid, ganon, no? Yung dyablo o demonyo ay may kapangyarihan na tinatawag na kamatayan. Kaya nga ang tao ay mamamatay. Paano ngayon malutas, no? Kasi sabi dito, pinadala si Jesus upang resolbahin ang mga problema ng tao sa buong mundo. Kamatayan. No? Kaya nga mga kapatid, in the book of Corinthians chapter 15, verse 58, 55 to 58, nakasulat dyan na
natalo ni Jesus ang tali ng dyablo na tinatawag na kamatayan, kasalanan, mga condemnation, mga death, sin, curse, and condemnation, yung paghuhukom na mapunta tayo ng impyerno, ay na resolbahan ng ating Panginoong Hesus. Number 1, na talagang tali ng dyablo is kamatayan. Number 2, yung kasalanan. So, yung kasalanan, paano natin ito matalo sa pamamagitan ni Jesus? So, noon, isa kang mamamatayang tao, ngunit ngayon, ikaw ay nakarinig ng aral ng Panginoong Hesus, tagasunod ka na ng Hesus, hindi ka na mamamatayang tao, no? Noon ay isa kang hindi mabait na tao, ngayon mabait ka na. So, ganun yung proseso ng buhay ng tao. So, paano ito matalo, itong kasalanan? Ito'y matatalo natin sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Bigyan tayo ng lakas sapagkat siya nga yung pinadala sa mundong ito upang tayo'y tulungan ng ating Panginoong Hesus sa mga ganito. So ngayon, mayroon na tayong tinatawag na pag-asa. Kaya pala, kahit mamamatay ako, mabubuhay ako muli sapagkat nandyan si Jesus, kagaya ni Lazaro, binuhay niya sa libingan. So, di ba? Mayroon na tayong pag-asa. Sabi ni Jesus na siyang sumasampalataya sa akin ay mabuhay muli. So, tayo ngayon, kung ako ngayon ay mamamatay, hindi natin alam yung buhay ng tao. So, sabihin ko sa sarili ko na ako ay tagasunod ni Jesus. At kung mamamatay man ako, dahil sumunod ako sa Kanya, hinahawakan ko ngayon ang promise ng Panginoong Hesus na sabi niya kay Lazaro, kay Maria, sabi niya, Mary, pag ang tao'y naniniwala sa akin at kahit siya mamamatay, mabuhay siya muli. Ganun yung promise ng Panginoon. At hindi ito promise nangyayari sa panahon ni Lazaro na binuhay ni Jesus. Siya'y 4 na araw na sa libingan, mabaho na. Pero nabuhay muli. Dahil sabi niya, kapag ang tao nga ay naniniwala sa akin, ay mabubuhay muli. So, ang tali ng dyablo na tinatawag na kamatayan ay natalo na ngayon ni Jesus. Diba? Natalo niya. So ngayon, tayo naman, mayroon na tayong tinatawag na pag-asa. Okay. Kahit mamamatay ako ngayon, mabuhay pala ako muli, pero kailangan ko si Jesus sa buhay ko. Okay? Ganun yung posisyon natin. So, napakalaking bagay itong ating paniniwala sa Panginoong Hesus, no? Sapagkat nga, pinadala si Jesus sa lupa sa atin upang tayo'y iligtas. Siya yung, inuulit-ulit ko, siya yung lawyer natin. Upang tayo'y, kasi pag tayo ang lalaban sa dyablo, talo tayo eh. Pag tayo ang lalaban sa Satanas, hindi tayo mananalo. Kahit sa Bible, marunong din. Di ba sabi niya kay Jesus? Di ba sabi ng anghel, kahit magpahulog ka, ililigtas ka ng anghel. No? Sabi ng dyablo sa Panginoong Hesus. So, may alam siya sa Bible. Mga kapatid. No? Expert siya sa Bible. Kung ikaw, kahit isang verse, wala kang nalalaman, delikado ka. Pero, ngayon, yung temptation ni Satanas, sabi niya, sambahin mo ako, ibigay ko sa inyo ang lahat
ng kahariang ito, sabi ng Diablo sa ating Panginoon Jesus. Anong ginamit ni Jesus upang magtagumpay siya sa ng Diablo? Sabi niya, it is written. No? Ibig sabihin, ginamit ni Jesus yung Bible. Sabi niya, nasusulat. No? Tanging ang Diyos lang ang iyong sambahin. No? So, tanging Diyos lang ang iyong sambahin. So, sabi niya, gawin mo itong bato na tinapay. Kainin mo dahil gutom ka. So, yun ang nangyari sa Panginoong Hesus sa ilang. Ngunit sabi ni Jesus, hindi nabubuhay ang tao sa pagkain lamang, sa tinapay. Ngunit sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. It is written, thou worship God alone. So, napakalaga itong salita ng Diyos o Bible, mga kapatid. Ayaw nyo sa hindi, sanayin nyo ang sarili nyo na magbasa ng Bible. Sapagkat ito nga, yung panglaban natin sa Diablo. Itong salita ng Panginoon. Sapagkat ito nga din, yung ginamit ng Panginoong Jesus nang siya ay magtagumpay, no? Sa temptation ng kaaway na ito. Mga kapatid, itong si Jesus ay wag na wag po nating i-reject. Binabalaan ko kayo. Sabi ng Bible, i-reject nyo na ang lahat, wag lang ang tagapagligtas. Sapagkat siya yung pinadala ng dakilang Ama sa langit upang tayo iligtas. Alam mo, kahit John 14:6 lang, mga kapatid, sapat na. If you obey or believe in the Bible is the whole inspiration of God. It is settled in heaven. So, it is written by man, but it is guided by the Holy Spirit. No, itong isinulat ni Pedro na ang Biblia ay ginagabayan, no, ng Banal na Espiritu. So, ang Hebrews chapter 2 verse 3, how shall we escape if we neglect so great salvation that we heard from the prophets from the beginning? Paano tayo makaiwas sa paparating na hukom ng Ama kung wala tayong tagapagligtas? Yun ang sabi ng Hebrews chapter 2 verse 3. How shall we escape so great salvation? No? So, paano tayo maligtas? Paano natin depensahan ang ating sarili kung wala tayong tagapagligtas na pinadala sa mundo na si Jesucristo? Yun ang problema. So, kaya nga, maniwala tayo sa Panginoong Hesus. Susunod tayo sa Panginoong Hesus. Sa pagdating ng hukuman or the judgment seat of Christ, lahat ng tao ay haharap sa Diyos. May tagapagligtas tayo na tinatawag na the lawyer of humanity, which is the Lord Jesus Christ. So yun yung role ng ating Panginoong Hesus. Pinadala siya sa lupa, nagpakamatay sa krus para sa ating lahat upang tayo'y iligtas niya at depensahan, no, sa paparating na hukom. Mao na mga kaigsunan sa atong mga kaigsunang Bisaya nga dili ta kadepensa sa atong kaugalingon sa panahon sa paghukom. Mao na dinis kalibutan wala ta gabasi dinhi. Although daghan tag experience kinabuhi, normal man gina mahitabo sa itong kinabuhi, wa ta kabalo nga ana ang proseso sa Ginoo. Pero dili ta diri nagatan-aw sa kalibutan. Mawala man ta tanan din kaptangan, garbos kinabuhi, mga posisyon,
Mga posisyon, mawala raman. No? Kwarta, mawala rapon. No? Pagkabantugan, no? Anong garbos kinabuhi, mawala rin po. No? Pagkamatay nimo wala na, bilin nimo mga kayamanan, kutsi, sakyanan, sa man diya. Mabilin nimo mga kaigsunan. So, nga ang kinabuhi sa tao. So, unsa ba gayud ang kinabuhi sa tao? May pulos ba? No? So, wala kini pulos kung wa kay Hesukristo sa imong kinabuhi. Nga naman, mahulog man ka dito sa gitawag og paghukom dito sa impyerno. Wa man kay lawyer, wa man kay abogado sa tubangan sa Ginoo. Mo na nga gipadala si Jesus kalibutan. Yun yung paraan ng Diyos Ama, mga kaibigan. Upang tayo'y mailigtas sa ating buhay. So, Jesus Christ defeat, no? Natalo niya itong kamatayan, kasalanan. Wala si brother, wala naman siya inom, kaaya, di naman siya pala hubog, wala naman siya wild karon. Tungod kay nana siya ay Kristo siyang kinabuhi. Si brother sa una, grabe man, manumbag man, karon dili na. Kasi killer man sa una, karon dili na. Ngano man kay nana may Kristo sa iyang kinabuhi. So katong sala nga atong nabuhat, nahimong nawala tungod kay si Jesus may nakapildi pinaagi sa atong pagsunod kaniya. Mga kaigsunan, ang kinabuhi sa tao dili na tumahukman kay base usa kini ka mga proseso sa Ginoo nga moagi ta sa mga pagsulay sa kinabuhi. Well, sa Biblia daghan kayong mga maksasala susama ni David nahimo siyang hari. Pero daghan kay problema sa kinabuhi. Si Job, bago siya mahimong malampuson sa kinabuhi, daghang pagsulay sa iyang kinabuhi. Ngano man nga nahitabo ini sa ila, bago sila nahimong mga man or God's warrior sa Bible. Si Abraham, no? Bago siya nahimong hingpit, niagi pa siya mga daghang problema sa kinabuhi. Mauman ang proseso sa Ginoo nga kanang problema nimo karon unsa man ang imong kasinatian mao na imong kusog sa umaabot nga kana nga problema imong giagian mahimong kusog nimo na-experience na ko na di na ko mobalik ana. So ingana makaigsunan ang kinabuhi sa tao. So unta nga magpadayon ta diha sa pagpangalagad diha kang Kristo kay si Kristo man mao ang gitawag nato sa Bible nga Savior manlalaban. Kinsa may mulaban nato nga kaya ta niya luwason at tubangan sa Dios Amahan. Mao gani nga gipadala si Jesus kalibutan aron sa pagluwas kanato. Ug dako kini nga butang sa kinabuhi sa tao. Napakahalaga ng buhay ng tao sa Panginoon. Mga kapatid, itong si Jesus ay pinadala sa mundo upang tayo'y tubusin. Tinatawag itong Jesus Christ is the one who reconciled us to the Father. He is the one who redeemed us from sin. He is the propitiation of our sin. Siya yung pumalit sa ating kasalanan. Siya ay namatay sa krus, nagdusa para sa ating kasalanan upang tayo'y makabalik sa Panginoon at magkaroon ng connection sa Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga ng pangalang Jesus sapagkat siya ay babalik din. Kaya nga patuloy tayong Brother Jumari is continue to preach the gospel o yung magandang balita patungkol sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat nga, babalik si Jesus sa mundong ito. No? Makita natin sa Second Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 that Jesus Christ will coming soon on earth. So,
pagbabalik si Jesus ngayon dito sa mundong ito. In John 14:1-3, siya'y babalik sa mga sumasampalataya sa Kanya. Iniisip ba natin na makasama tayo? Yun ang tanong eh. Kung babalik si Jesus ngayon sa mundong ito, makasama ba ako? Ikaw? Mga kapatid, yun nga yung purpose bakit tayo nangangaral ng salita ng Diyos. To prepare ourselves for the coming of the Lord Jesus Christ. Sa isang tanong, sino ba ang babalikan ni Jesus? Yung sumasampalataya o yung mga hindi sumasampalataya? Ganun lang, kasimple. Sino ba yung pinangakuan ni Jesus sa John 14:1-3? That let not your heart be troubled, ye believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. I will go there to prepare a place for you. And if I go there and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, ye may be also. So, sino ba yung babalikan niya dito sa mundong ito? So, tayo ng mga mananampalataya. Kaya napakabuti at napakadakila ng Diyos Ama sa langit. Sapagkat He is all-knowing. The omnipotent God, the omniscient God. Mas higit pa siya sa atin. Wala, yung kaalaman natin, wala yan eh, kaysa Panginoon. Imagine, sabi ng Bible, look at the wondrous work of the Lord in heaven. Tingnan mo ang kalangitan. Ganon katalino ang Diyos. Kaya nga, huwag tayo magmamatalino sa mundong ito. Di man na tinuod ang Ginoo. Wa may Ginoo. Di man na tinuod ang Ginoo. Pero ingon ang Biblia, try to look at the wondrous works of the Lord. The heavens declares His glory. So, makita daw natin yung kalawakan upang magpapatunay na may Diyos talaga. Sino pa naman makagawa ng buwan? Sino man makagawa ng bituin? Sino man ang makagawa ng mga yung ihip ng hangin na hindi mo makikita? Yung napakagandang ilaw sa gabi, ang buwan. At napakagandang sinag ng araw sa araw. Makakaya ba yan ni Elon Musk? Yung may-ari ng Facebook, yung mga Berg ang pangalan, no? So, hindi. May Diyos talaga. Lalo na, yung tao, kung paano ito ginawa, no? Ang nagawa ng tao ngayon, ni Elon Musk, is robot lang. Pero yung Diyos, tingnan mo, pag nag-aral ka ng science, iisip mo ba how great God is sa buhay ng tao? Napaka dakila ng Diyos na gumawa sa atin. Kasi yung Diyos ng ibang tao ngayon, parang kapantay lang nila, hindi po natin kapantay ang Diyos. Alam nyo, sabi ng Isaiah, my thought is higher than your thoughts, nor my ways your ways. Ganun, mga kapatid. So, napakadakila ng Diyos. At gusto kong emphasize sa inyo, napakalaki ng Diyos. Sabi niya sa Old Testament, the heavens of heavens is His throne, and the clouds, itong mga ulap, mga kapatid, ay alikabok ng kanyang mga paa. Imagine how great God is and how big God is. Diba? Yung mundo ay apakan lang niya. At ang mga
ulap ay alikabok lamang ng kanyang mga paa. Kung gaano kakatalino, sino ba yung matalino sa buong mundo? Mas matalino yung gumawa. So, I want to emphasize that God is a big God. Sabi ng Old Testament, the earth is the footstool of His foot. Ano? At yung the clouds, the dust of His feet is the cloud. So mga kapatid, napakalaki ng Diyos na gumawa sa atin. Sino pa naman yung makapaglagay ng napakalaking buwan? How big the moon than the sun? Sabi ng science, tingnan natin yung buwan ay malaki, ngunit mas malaki ang bituin dahil malayo ang bituin. Paano? The 9 planet, ngayon naging 7 na lang yung planeta. How is it rotated with yung walang problema na nangyari? Paano na-set up yung planeta natin? So, ganun mga kapatid, kadakila ang Diyos. That He provide us na paano na hindi tayo mapunta sa impyerno, pinadalahan tayo ng tagapagligtas na wala nang iba, ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, naway patuloy po tayong magkaroon ng kalaman at gusto ko rin na hindi lang ako ang magkaroon ng kalaman. Nagkaroon ako ng kalaman dahil I read the Bible. Alam nyo ba, sa ating panahon ngayon, magbasa lang tayo ng Bible. Bigyan tayo ng Diyos ng kalaman. Manalangin ka sa dakilang Diyos. Panginoon, bigyan mo ko ng kalaman. Turuan mo ko kung ano yung tama. Wala nang ibang tama. Walang katotohanan kundi si Jesus lamang. I am the way to heaven. Sabi ni Jesus. I am the truth. Ako ang katotohanan. He is the life. Kaya nga binuhay si Lazaro sa libingan. Yung pinag-usapan natin kanina. To prove that Jesus is the owner of life. Okay? So, ganun mga kaibigan. No? Pag naghanap ka ng katotohanan, magbasa ka ng Bible. No? Huwag kang magpaniwala. So, kailangan may pruhiba. Bago ka maniwala, basahin mo sa Bible. Totoo ba itong pinangaral ni Brother Chongari na si Jesus ay tagapagligtas? Basahin ko nga yung mga verse na sinabi niya. Ganun, dapat ang ugali ng isang tagasunod ni Jesus. Ngayon, kasi pag nagkakamali tayo dito, sa impyerno tayo bagsak. Lalo na yung nagpapaniwala tayo na itong reliyon na to makaligtas. Itong reliyon namin, ito yung makaligtas. Maawa po kayo sa sarili niyo. Impyerno talaga kayo. I say to you frankly, hindi reliyon ang makaligtas. Si Jesus ang makaligtas. Marahil may nagsabi sa inyo na ang taong ito sa kanya kadaraan upang kayo'y makapasok sa karya ng langit. Hindi po tao ang makaligtas sa atin, mga kapatid. Kung yan ang ating paniniwala, mapupunta tayo sa impyerno. I tell you frankly, kung ang paniniwala mo ngayon na ang araw na ito, ang araw at ang buwan, bato, o anumang uri na nasa ilalim ng lupa na makaligtas sa iyo, I will tell you frankly, you will going to hell except the Lord Jesus Christ. Wala nang iba na makaligtas sa atin na pinadala sa Bible. Sabi ng Acts 4:12, wala nang ibang makaligtas. Wala nang ibang pangalan na pinadala sa mundo upang tayo'y iligtas, tanging ang Panginoon Hesus. Marahil ang paniniwala mo ay yung mga nakaukit. Example, yung sa India, yung tinatawag nilang Buddhism.
yung Buddha. Mga kapatid, wala pong buhay ang estatwa ng Buddha. Sabi ng Boka Bisaya, hindi siya nakakarinig, hindi siya nakakikita, hindi nakapagsalita, hindi makagalaw. Tapos yun ang sambahin mo. Sabi ng Bible, you are full. Isa kang mangmang at walang alam. Sino bang gumawa ng Buddha? Di ba tao? Sino ba yung gumawa ng imahe na yung tao? Bakit mo sambahin? Ginawa mo nga eh. Di ba? So, ganun yung mindset natin. So, kailangan natin ng kaalaman. So, yung kaalaman na yan, si Jesus lang ang makapagbigay sa atin. Ba't mo naman sambahin yung ginawa mo? Yung tawag sa'yo, loko-loko, mang-mang. Sabi ng Bible, you are full. You worship the Creator than the Creator. Nakita mo yung kaalaman ng Diyos. In Romans chapter 1, verse 24 to 27. 23-27. You worship the Creator. Creature. Sinamba mo yung ginawa mo at nakalimutan mong sambahin yung gumawa. Ganun ako mangaral, mga kapatid. Wala akong sinasantok at wala akong kinatatakutan. Sabi ng Isaiah, pag ikaw ay sumamba sa ginawa mo, kahit anong uri na ginawa mo, sinamba mo, mangmang ka. Bakit? Ginawa mo nga, tapos sambahin mo pa. Sa Panginoon, ganun din. Sabi ni Paul, sabi niya sa mga taga-Roma, worship God, not to worship the creature. Huwag mong sambahin yung ginawa kaysa naggawa. Diba? May iba pa ngayon na pagtuturo na napakaraming yung makaligtas sa kanila yung angel. No? Hindi makaligtas ang angel sa atin sapagkat si John nga sabi niya, sabi ng anghel, huwag mo akong sambahin. Tanging ang Panginoong Hesus. Ngayon, let's end. Lahat ng higit kay Jesus, kapag sinamba mo yan, you will going to hell. Ang tanging paraan upang tayo makapasok sa karya ng langit at upang tayo hindi mahatulan sa impyerno, si Jesus lang. Wala nang ibang sambahin, si Jesus lang. Yung mga pastor, evangelist, bishop, pope, minister, preacher, teachers, anumang uri na mga ngaral, kapag si Jesus ay kanilang ipinangaral, tama po yun. Tagasunod tayo ni Jesus, tama po yun. Pero higit sa lahat, hindi po yan ang makaligtas sa atin. Hindi makaligtas si pastor, si evangelist, si bishop, apostol, pope, o anumang uri o anumang pangalan sa Biblia. Anumang nilalang. Sabi ng Panginoon, don't worship which are in heaven, under heaven, beneath the earth, or under the sea. Only God whom you worship. So, ganun katindi ang batas ng Diyos. Ngayon, pag may sinasamba tayo higit kay Jesus, examples na gusto kong talagang i-prangkahin kayo. So, marami kasing nagsabi na Brother Jumari, si Mary ba makaligtas sa amin? Hindi makaligtas sa'yo si Mary. Mary is a chosen vessel. Ibig sabihin, ginamit lang siya ng Diyos Ama upang diyan isilang ang tagapagligtas na si Jesus. Sabi ni Mary sa Luke, my God, my Savior. Di ba? Sabi niya kay Jesus, my Lord, my Savior. Si Maria din, kailangan niyang maligtas upang magitan ng kanyang anak. Kailangan niyang maniwala sa pinadala ng Diyos. No? So, sorry
to those who worship Mary than Jesus, wrong. Mali po yan, mga kapatid. Sabi nga ng Acts 4:12, wala nang ibang makaligtas, si Jesus lamang. Okay? That is frankly. No? Ayaw ko kayong iligaw sa pangangaral. For Jesus Christ is truth, and the truth will set you free. Sino ba yung katotohanan? Jesus. At Jesus lang ang magpapalaya sa iyo. Marami kasing mga ngaral ngayon na malaking problema ito kapag hindi natin bigyan ng pansin o lutas o contradict. So, mga maling aral. Kaya nga, magbasa tayo ng Bible para hindi tayo maligaw. Huwag kayong maniwala sa mga nagsabi-sabi na huwag kayong magbasa ng Biblia. Huwag kayong magbasa daw ng Bible dahil mababaliw kayo. Sila ang baliw. Sapagkat ang Bible ay binigay ng Diyos Ama upang magkaroon tayo ng kaalaman. Revelation chapter 1 verse 3, Blessed is he that readeth, and hear the word of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Ganun. Nakahalaga ang salita ng Panginoon. I'm praying that the Holy Spirit will lead us and guide us and give us knowledge and understanding through the Bible, the Word of God. And the Word of God is contrary. And it is our shield. And it is the sword of the Spirit and the sword of the Lord Jesus Christ to defeat the enemy through His Word. Mabuhay po tayong lahat. This is Brother Joe Marito preaching Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through Him. Mabuhay tayong lahat. At hanggang sa ating pagkikita muli, mabuhay po tayong lahat. At kung kayo po'y nabibless, kindly share this this live, itong salita ng Panginoon, i-share po natin sa ating mga kapatiran. Kung kayo'y nahihiya, i-share nyo na lang sa FB nyo or sa YouTube. You can download and share to your friend. Sapagkat napakalaga. I urge you, brethren, sabi ni Apostol Paul, na we present our body as a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord, which is our reasonable service. Ito yung buhay natin na gusto ng Diyos, na sumunod tayo sa Kanya. Magpagamit tayo sa Panginoon. Kung ikaw ay mayaman, gamitin mo yan na magkaroon ka ng record sa Panginoon. Kung ikaw ay may gift of matulungin, merciful, tumulong ka, that is your record in God. No? But don't forget to accept first the Lord Jesus Christ. Don't forget to follow Him before you do anything. Kasi pag maggawa lang ako ng mabuti, hindi ko na kailangan si Jesus, invalid po yun, mga kapatid. I tell you frankly, invalid. So, kailangan si Jesus muna, tapos gumawa tayo ng tama. That is book of record and the book of life. When you receive Christ, your name was written in the book of life. And when you do something, when you do good, and to your brethren, to your neighbors, you have a good book of records, mga kapatid. And Jesus Christ says that I will come again and to give you reward. Maraming salamat sa muli nating pagkikita. God bless, God bless. Thank you for watching and sharing. God bless.